Nana, ang card na ito ay may lamang 5 bilyon. Kasama na ang hotel kung saan ka nagtatrabaho bilang isang waitress. Inilipat na lahat ni Papa sa pangalan mo. Nitong mga nakaraang araw, nakita ko ang iyong paglago at pagsisikap. Masayang masaya at kampante si Papa sa iyo. Salamat, Pa. Ang mga hirap na ito ay wala lang sa akin. Mula ngayon, patutunayan ko ang sarili ko sa sarili kong paraan. Ma, bakit po kayo nandito? At sino po siya? Sige, ipakikilala kita sa kanya. Siya ay ang tanyag na si Binibining Ye Ruhan ng Ye Group. Kara-rating lang niya galing ibang bansa at sadyang pumunta rito para bisitahin ako. Kumusta po, Binibining Ye? Ikaw ba si Zhang na? Ate na. Bakit suot mo ang uniforme ng isang waitress? Waitress ka ba talaga sa hotel na ito? Haha, pero bagay naman sa iyo ang suot mo. Galingan mo. Naku naman, talagang nakakahiya ka. Ay check mo para sa akin ang isang nagngangalang Yeruhan. Tita, huwag niyo po sanang mamasamain ang sasabihin ko. Napakalaki ng negosyo ng pamilya Lin. Bakit tayo nakahanap ng isang manugang na waitress lang? Hay nako, huwag mo nang banggitin yan. Nagagalit ako tuwing naaalala ko yan. Higit 2 taon ng kasal pero hindi man lang makabuo ng anak. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ni Kifeng sa kanya. Tita, may mga kapintasan ng ilang tao na habang buhay na nilang hindi mababayaran. Ruhan, ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng babae Ay kasing elegante at kasing marangal mo. Tita, sobra naman po kayo. Pero sa tingin ko, kasalanan ko rin ito. Mula bata pa kami ni Kifeng, napakalapit na namin sa isa't isa. Kung bumalik lang sana ako ng mas maaga. Marahil ngayon, sa tabi ni Kifeng. Hay, kung bumalik ka lang sana. Malaki sana ang naitulong mo sa negosyo ni Kifeng. Syempre naman, lalo kang gumaganda sa paningin ko. Ha ha ha. Salamat po, tita. Nandito na si Nana. Anak. Bakit mo kinakamusta ang isang waitress? Nga pala, sinabihan kita na umuwi ng maaga ngayon. Bakit ngayon ka lang nakauwi? May inasikaso lang po ako kaya ako natagalan. Aba, mukhang busy ka yata. Masyado bang maraming plato ang hinugasan mo? O baka hindi pa handa ang lugar? May sarili rin akong mga bagay na dapat asikasuhin. HMP, waitress ka lang, huwag kang magpanggap na napaka-importante mong tao. 2 taon ka na sa pamilya Lin. Pero bakit wala pa ring laman ang tiyan mo? Wala ka man lang silbi bilang isang babae. Tama na, Ma. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Nana, May gusto kaming pag-usapan sa iyo ngayon. Naging mag-asawa rin naman tayo. Magsabi ka lang ng halaga. Ibibigay ko sa iyo kung kaya ko. anak, nababaliw ka na ba? Ang pamilya Lin ang nagpapasok sa kanya para makaangat siya. Bakit ka humihingi ng paumanhin sa kanya? Oo, hindi nga ako magkaanak. Normal na resulta 50-75. Hey, buti naman at alam mo ang lugar mo. Mabuti at natauhan ka na. Maghanap ka na ng araw para asikasuhin ang mga papeles. Ma,
Hay nako, magkaroon ka naman ng paninindigan. Sa yaman nating ito, kahit sinong babae ay kaya nating makuha. Bukas, sasamahan kita para makipagkita sa isang mayamang dalaga. Ay nako, magpakalalaki ka naman at magkaroon ng paninindigan. Sa estado nating ito, sinong babae ba ang hindi natin makukuha? Bukas, isasama ka ni Mama para makipagkita sa isang mayamang heredera. Hello, sino po ito? Ano, kami ang unang nagpa-reserve ng lugar na yon. Bakit nyo binago ang oras namin? Ay nako, sige na, sige na. Ma, yung Bright Moon Hotel lobby na ni-reserve natin. Naaga na ng isang black card user. Ayos lang yan, bukas isasama kita para makipagkita kay Miss Ye. Siya nga iyon. Baka naman gusto ka lang niyang i-surprise. Ma, bakit parang kampanteng-kampante kayo? Sino na naman bang Miss Ye yan? Aakyat muna ako sa taas. Iyong si Yeruhan ba? Yung tumatawag sa iyong kuya Kifeng. Ang mga negosyo ng pamilya Ye ay kapantay lang ng sa pamilya Lin natin. Haha, noong pinakasalan mo ang babaeng yan, hindi talaga ako pumayag. Ang pagpapakasal, dapat ay magkapantay ang antas sa buhay para maging bagay. Ay naku, tama na ma, huwag na kayong magsalita. Nandito pa si Nana. Gusto ko talagang marinig niya. Hindi niya alam kung sino siya pero nangangarap pang mapabilang sa mayamang pamilya. Sa huli, mauuwi rin naman sa diborsyo. Tita, Kuya Kifeng, naaalala mo pa ba ako? Siyempre naman, naaalala kita. Akalain mo, hanggang sa paglaki mo ay iniisip mo pa rin si Kifeng. Ang pagpapahalagang ito, nakikita lahat ni tita. Mabait din naman sa akin si Kuya Kifeng, tita. Ma, Oh, heto na, haha. ito na ba si Ruhan? Opo, ito nga si Miss Ruhan. Ang ganda mo na talaga, ibang-iba ka na noong bata ka pa. Haha, ganoon din naman si Kuya Kifeng. Gwapo at pormado pa rin hanggang ngayon. O sige, hindi ko na kayo iistorbohin dyan. Mauna na ako. Sige, mag-ingat ka. Tara, pasok na tayo. Mauna na ako ngayon. Sige, bye-bye, bye. Zhang na, anong ginagawa mo rito? Kifeng, kaya kung makipaghiwalay sa iyo, hindi ko rin kailangan ng pera mo. Pero alam mo ba kung sino ang nagpa-reserve ng Brightmon Lobby? Sabi ni Mama, si Miss Ye raw. Bakit? Wala naman talaga tayong kakayahan. Para i-reserve ang buong Bright Moon Lobby. Paano kung sabihin kung ako ang nagpa-reserve niyan? Nana, nahihibang ka na ba? Hayaan mo na. Ituring mo na lang ito ang huling bagay na gagawin ko para sa pamilya niyo. Ang huling pabor ko sa inyo. Magandang araw po, maaari po bang makita ang inyong invitation? Teka lang, kami sa pamilya Lin ang nag-reserve ng lugar na ito. Bakit kailangan pa namin ng invitation? Oh. Pasensya na po, may patakaran po kami ngayong araw, na si Miss Yeruhan lang ang pwedeng magsama ng pamilya sa loob. Ako si Yeruhan. May itatanong pa ba kayo? Pasensya na sa lahat, nahuli ako ng dating. Anong ginagawa mo rito? Ako ang nagpa-reserve ng Brightmon Lobby na ito. Anong ginagawa mo rito? Ako ang nagpa-reserve ng Brightmon Lobby na ito. Aba, ang lakas din ng loob mong sabihin yan. Ruhan, hindi ba't ikaw ang nagpa-reserve nito? Ah, oo. Nagpa-reserve ako pero nakalimutan ko kung anong araw iyon. O kaya naman, ganito na lang. Ipakita na lang natin ang Supreme Gold Card. Karaniwan kasi, ang mga may Supreme Gold Card lang ang may ganyang pribilehyo. Kakabok lang namin. Hindi ba may card ka? Ilabas mo na. Nakalimutan ko dalhin ngayon. Pero nag-iwan ako ng personal na impormasyon. Ang impormasyon ay sa pangalan ni Miss Yeruhan. Kung wala ka, pwede kitang pahiramin. Ang dami natin dito. Hindi magandang nakatayo lang tayo dito. Di ba? Halika na. Ako si Yeruhan. Ah, tama nga. Miss Yeruhan, tuloy po kayo sa loob. Sige na, tama na, huwag ka nang magpahiya. Pumasok na muna tayo. Kung wala ka namang kakayahan, huwag ka nang magpatawa rito. Nagpapakitang gilas ka pa. Sa susunod na buhay, humanap ka ng mayamang pamilyang mapagsisilangan. Alam mo ba kung anong klaseng card ang gold card? Kahit ang tatay ko, walang karapatang mag-book niyan. Lin Kifeng, pati ba naman ikaw, hindi naniniwala sa akin? Sige na, tama na, Tara na. Kahit ang tatay ko, walang karapatang mag-book niyan. Lin Kifeng, pati ba naman ikaw, hindi naniniwala sa akin? Sige na, Tara na. Ate, ang galing ng pag-arte mo. Ah. Nagbibiro ka ba? Pangarap ko ring maging artista noong bata pa ako. Sige.
Isend ko na lang sa iyo mamaya ang 5,000 bayad sa pag-arte mo. Ngayon, para ka na talagang isang tunay na prinsesa. Hay, pero bakit pinagawa mo sa akin ang kakaibang papel na iyon? Eksena iyon para mapahiya ka. Itong si Yeruhan, may nalaman akong mga interesanteng impormasyon. Bahagi ito ng malaking planong inihanda ko. Maghintay ka lang at makikita mo. Matatapos pa ba ang kalbaryong ito? Kapatid ito ni Lin Kifeng. Kuya Lin Kifeng, ang galing mo talaga. Anong ginagawa ninyo? Huwag mo akong pabintangan, walang ebidensya. Bakit ganyan yung nakasong ikaw? Sabihin mo sa security na payasin siya. Anong presidential suite para sa isang buwan? Ang nanay ay isang kabit na hindi dapat ipakita sa tao. May taong gustong hindi mo na masilayan ng bukas. Ano ba talagang ginawa mo sa anak ko? Lumabas muna kayong lahat. Ako ang makapangyarihang tao na pilit ninyong gustong malapitan. Ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Kahit ang tatay ko, walang karapatang mag-book niyan. Lin Kifeng, pati ba naman ikaw, hindi naniniwala sa akin? Sige na, Tara na. Ate, ang galing ng pag-arte mo. Ah. Nagbibiro ka ba? Pangarap ko ring maging artista noong bata pa ako. Sige. Isend ko na lang sa iyo mamaya ang 5,000 bayad sa pag-arte mo. Ngayon, para ka na talagang isang tunay na prinsesa. Hay, pero bakit pinagawa mo sa akin ang kakaibang papel na iyon? Eksena iyon para mapahiya ka. Itong si Yeruhan, may nalaman akong mga interesanteng impormasyon. Bahagi ito ng malaking planong inihanda ko. Maghintay ka lang at makikita mo. Yeruhan, salamat talaga sa tulong mo ngayong araw. Naging maayos ang takbo ng meeting dahil sa iyo. Kuya Lin Kifeng, masaya rin akong makatulong sa iyo. Iya, habang tumatagal, lalo kang gumaganda sa paningin ko. Napakaganda mo na. Napakagalang mo pa. Kung ikaw ang mapapangasawa ni Lin Kifeng, napakalaking karangalan iyon para sa pamilya Lin. Ma, ano bang sinasabi ninyo? Yeruhan, pasensya na at napagastos ka pa ngayong araw. Ililibre kita ng hapunan bukas. Pumili ka ng restaurant na pinakagusto mo. Kung ililibre ako ni Kuya Lin Kifeng, hindi kaya magalit si Ate Nana kapag nalaman niya. Nako, bakit naman siya magagalit? Tama lang yun. Lin Kifeng. Anong pinag-uusapan niyo at mukhang masaya kayo? Ate Nana. Gusto kitang alukan ng isang tagay. Masama ang pakiramdam ko, kaya hindi na muna ako iinom. Ate Nana, gusto kitang alukan ng isang tagay. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Ayaw kong uminom. Anong ibig mong sabihin? Malaki ang naitulong ni Ruhan ngayong araw. Pero masama nga ang pakiramdam ko. Ayaw ko talagang uminom. Kung sa tingin ni Ate Nana ay hindi ako karapat dapat na makatagay siya. Ako na lang ang iinom nito. Ruhan, hindi mo kailangang magmadali sa pag-inom. Baka hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Pero malinaw kong nakita na uminom si Ate Nana kanina. Saan mo naman nakitang uminom ako? Baka nagkamali lang ako ng tingin. Pasensya na. Huwag kang magkunwaring biktima rito. Nana, ano bang ginagawa mo? Maayos kanyang inaalukan ng inumin dahil sa mabuting loob niya. Hindi mo na nga siya binibigyan ng galang. Ang talas pa ng pananalita mo. Kilala mo ba talaga ang babaeng ito? Nababaliw ka na ba? Sabay kaming lumaki. Sino ba sa atin ang mas nakakakilala sa kanya? Lin Kifeng. Nakalimutan mo na ba noong nililigawan mo pa lang ako? Kung paano mo ako tratuhin noon? Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Lin Kifeng. Nakalimutan mo na ba noong nililigawan mo pa lang ako? Kung paano mo ako tratuhin noon? Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Ngayon, dahil lang sa isang ibang tao, dito mo pa talaga sa akin ibubuhos ang galit mo. Tama na, huwag na kayong mag-away ng dahil sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Ruhan, pasensya na. Hindi ka dapat nadadamay sa gulo ng pamilya namin. Talagang wala kang katwiran. Nakakasira talaga ng araw. Ruhan. Huwag mo na lang intindihin yun. Ayos lang po, tita, halika na, uminom na lang tayo. Pasensya ka na, Ruhan. Magandang araw po, pasensya na sa istorbo. Ito po ay regalo para kay Ginoong Lin Kifeng. Para sa akin. Opo, Kanino galing ito? pasensya na po, hindi ko rin po alam. Mauna na po ako. Ito ang munting regalo ko para kay Kuya Feng Feng. Nako, Ruhan. nagkita pa lang tayo pero nagbigay ka na agad ng ganito kamahal na regalo. Napaka maalalahanin mo talaga. Ha ha ha. Ruhan.
Sobra ka namang nag-abala. Nahihiya naman akong tanggapin ito. Kuya Feng Feng. Hindi pa ba halata ang nararamdaman ko para sa iyo? Ruhan, napakabuti mo talaga sa akin. Ano ba ang sinasabi mo? Nako, napakaganda mo na nga. Napaka-edukada mo pa. Kung magkakatuluyan lang kayo ni Kifeng. Ruhan. Naiintindihan ko ang lahat ng ginagawa mo. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Hahanapin kita kapag naayos ko na ang lahat. Sige, itutuloy. Kuya Feng Feng, pasensya na, medyo naparami yata ang inom ko. Ayos lang, ihahatid na kita sa sasakyan. Kuya Feng Feng, gusto mo ba ako? Ako. Hindi kita kailanman nakalimutan, Ruhan. Kuya Feng Feng. Kasalanan ko ang lahat. Hindi sana ako bumalik ng huli na ang lahat at nakapag-asawa ka na. Hindi dapat ako bumalik ng huli at hayaan ng pakasal. Ayos lang, sumusumpa ako. Ruhan, siguradong aayusin ko ang bagay na ito. Tara. Dahan-dahan lang. Mag-ingat ka. Kumusta? Wala ang press conference ko. Naging maayos ba ang pagtatapos? Huwag kang ang magsalita ng ganyan kaplastik, pwede ba? Espesyal ang araw na ito. May inihanda akong malaking regalo para sa iyo. Natanggap mo ba? Natanggap ko. Ipinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Pinahirapan mo ako sa harap ng iba. Talagang napakalaking regalo nito. Si Yeruhan na lang ba talaga ang laman ng puso mo? Si Yeruhan na lang ba talaga ang nasa isip mo? Ano bang pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo ngayong araw? Alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Ayaw ko nang linawin pa. May mga bagay na nagbago na talaga. Sinisisi ko lang ang sarili ko dahil nagkamali ako ng tingin sa tao. Wala na akong dapat pang sabihin sa'yo. Anak, bakit gising ka pa hanggang ngayon? Nay. Huwag mo na akong intindihin. Hayaan mo muna akong mapag-isa rito. Nako, magpahinga ka na ng maaga. Huwag mong pabayaan ang katawan mo. Sige na, mauna ka na. Kuya Kifeng, natatandaan mo pa ba ang lugar na ito? Siyempre naman, natatandaan ko. Noong bata ka pa, hanggang dito ka lang. Napagod ka sa paglalakad. Nagpumilit kang buhatin kita sa likod ko. Kahit tirik ang araw, binuhat kita hanggang dulo. Ha ha ha. Bata pa kasi ako noon. Medyo matigas ang ulo. Ngayong malaki na ako. Napaka-independent ko na kaya. Talaga, nakikita ko ngang malaki ka na. Nagawa mo pang mag-aral sa ibang bansa ng matagal. Kung ganoon, Kuya Kifeng, hindi na ako aalis pa. Mananatili lang ako sa tabi mo. Ayos ba? Oo, sige. Ruhan, nagkaroon ka ba ng boyfriend nung kolehiyo? Ruhan, nagkaroon ka ba ng boyfriend nung kolehiyo? Bakit? Apektado ka ba? Hindi ba normal lang naman ang magka-boyfriend sa kolehiyo? Gusto lang naman kitang makilala ng lubusan. HMM, dalawa lang naging boyfriend ko noong kolehiyo. Nagkaroon ako ng isa noong first year. Kalaunan, naghiwalay kami dahil masyado siyang isip bata. Nagkaroon din ako ng isa noong graduate ako, Venice. Pero dahil gusto kong bumalik dito at gusto niyang manatili doon, kaya naghiwalay din kami. Yenis. Sige, naintindihan ko na. Ha, Yanis. Yenis. Sige, naintindihan ko na. Ha. Tara na. Lakad na. Sige. Maglakad-lakad tayo roon. Tara, Kuya Kifeng, tingnan mo kung gaano nakalaki ang ipinagbago rito. Oo nga, tama ka. Tara. Ay, anong nangyari? Pasensya na, hindi ako nag-iingat, natapilok ako. Naku, gaya ka pa rin noong bata ka. Napakalampas mo. Halika, babuhitan kita. Huwag na, medyo mabigat ako. Ayos lang, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Sige na nga. Senyorita, Oo, nakuha na ang mga litrato. itong si Yeruhan talaga. Masyado talagang tuso ang babaeng ito. Inaahas ang asawa ng iba. Hindi ko akalaing ang ganitong klase ng tao ay naging schoolmate ko pa sa kolehiyo. Lin Kifeng. Sobrang nakakadismaya ka talaga. Miss, Ngayong ganito na ang nangyari, ano pa ang kailangan kong gawin? tulungan mo akong patuloy silang bantayan at mangolekta ng ebidensya. Masusunod. Hindi na kita anyayahang pumanhik para magtsaa. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Mauuna na akong pumanhik. O kaya naman, alalayan na kita paakyat. Huwag na. Kaya ko na ang sarili ko. Sige, mauuna na ako. Mag-iingat ka, ha? Sige. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Sa muli. Column.
Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang manigarilyo sa loob ng bahay? Huwag kang manigarilyo rito. Kung ayaw mo rito, lumayas ka. Magrenta ka ng sarili mong apartment. Huwag kang magpanggap na senyorita rito. Umalis ka nga riyan, nakakairita, para kang asong gala na nakatambay rito araw-araw. Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Oo, hindi masyadong marami ang trabaho sa opisina ngayon. Pero sabi ng mga tao sa opisina, wala ka raw doon kanina. Nandoon lang ako sa opisina ko pagkapasok ko. Wala pang tao noong dumating ako. Talaga ba? Akala ko pa naman ay may kadate ka. Ano bang pinagsususpetsahan mo riyan? Napapansin ko, nitong mga nakaraang araw, nag-iiba na ang kinikilos mo. Kung hindi ka praning, puro ka naman par-in eh. Ano ba, itutuloy pa ba natin itong pagsasama natin o hindi na? Sa tingin ko, tinamaan ka sa sinabi ko, no. Araw-araw ka na lang naghihinala. Wala ka na bang ibang magawa kundi ang bantayan bawat galaw ko. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Walang magawa. Nakakamay lang. Oro. Oro Beer. J022161. 1022I6L. Hi, gusto mo bang uminom muna? Pasensya na, wala ako sa mood makipag-inuman sa hindi ko kakilala. Bakit naman masama ang loob mo? Dapat ay nagsasaya ka rito. Hindi lang maganda ang takbo ng trabaho. Ayos lang yan. Kasama ko rin ang mga kaibigan ko dito. Gusto mo bang sumama sa amin uminom? Sige, bakit hindi? Kaibigan ko nga pala. Kumusta? Hi. Tagay tayo. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Tawagin mo na lang akong Ruhan. P-P-O-R-O. Ruhan, si Lin Ching. Lin Ching. Ay, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Ayos lang, ayos lang. Samahan kita sa banyo para mapunasan yan. Huwag na, kaya ko na ito. Pasensya na talaga. Napaparami na ang inom ko. Siguro ay uuwi na muna ako. Poro. Poro, sige, ihahatid na kita. P-P-O-R-O. Poro oro E-P-O-R-O. Poro. P-P-O-R-O, sige, ihahatid na kita. Poro. Sige. Poro oro E-P-O-R-O. Poro-pororo. Nga pala, wala pa tayong contact number ng isa't isa. Pahingi naman. HXXX. Kaya mo ba mag-isa? Gusto mo bang ipahatid kita sa driver? Ayos lang. Malapit lang ang bahay ko dito. Magtataksi na lang ako pauwi. Sige, balitaan mo ako kapag nakarating ka na. Sige. Hello. Kuya Feng Feng, bakit? Wala naman. Ilang araw na rin kasi tayong hindi nagkakausap. Naalala lang kita bigla. Gusto ko lang malaman kung ano ang ginagawa mo. May oras ka ba para mag-dinner tayo mamayang gabi? Syempre naman. Kung kailangan mo ako, Kuya Feng Feng, isang tawag mo lang, darating agad ako. Sige. Sige, sasanduan kita pagkatapos ng trabaho. Usapan na yan, ha? Miss, tungkol doon. May mga nakuha akong litrato kailan. Litrato niya na may kasamang ibang lalaki habang umiinom. Ibang lalaki. Kapatid ito ni Lin Kifeng. Hindi biro ang babaeng ito. Ano ba talaga ang balak niya? Ruhan, ano sa tingin mo ang relasyon natin ngayon? Hindi ba't napaka-komportable nito? Anong ibig mong sabihin? Para tayong mga bagong magkasintahan. Alam natin ang nararamdaman ng isa't isa, pero hindi natin kailangang madaliin ang lahat. Kuya Feng Feng, wala pa naman akong sinabing tayo na. Alam ko. Sinisimulan ko na ang pag-aayos ng mga ari-arian namin, pero alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya namin. Maraming kailangang asikasuhin pagdating sa diborsyo, pero ginagawa ko na ang lahat. Ruhan, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Naiintindihan ko. Pupunta muna ako sa mall mamaya. Kung busy ka, mauna ka na lang umuwi. Hindi ako busy, sasamahan kita.
Sige na, kumain ka na. Oy! Hindi ba kuya mo yun? Oy, hindi ba ang panganay mong kuya yun? Hindi naman siguro yan ang hipag mo, di ba? Pupunta lang ako sa banyo. Oy, anong pagkakataon? Ang liit nga naman ng mundo, bakit nandito ka rin? Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Itatanong ko sana ang pangalan mo. Lynching. Ipinadala ko na sa'yo. Ah, baka nga. Maaga kasi akong nakatulog kaya hindi ko napansin. Ginoong Lin, nakaharang ko kayo sa dinadaanan ko. Binibining hindi ko alam kung paano mo nakilala ang kuya ko. Pero may asawa na siya. Sinasabi mo bang kapatid mo si Lin Qifeng? Oo. Ayaw ko lang na masira ang reputasyon mo. At sa tingin ko, hindi ka naman ganoong klaseng babae. Salamat, naintindihan ko na. Mukhang napaka-inosente ng kapatid na ito, kung mapapaikot ko silang dalawa. Kahit sino pa sa kanila ang mapili ko, siguradong magiging manugang pa rin ako sa pamilyang ito. Ano na naman, Zhang na. Ngayon ba, ayaw mo na ring lumapit ako sa'yo. Hindi, naipit lang ng damit ang paa ko. Hayaan mo na nga, sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. One tea. Young Master Ching, ayos ka lang ba? Para kang nawawala sa sarili mo kanina pa. Makakapaglaro pa ba tayo ng seryoso? Iniisip pa rin siguro ni Young Master Ching yung babae kahapon, no? 2 beses ko na siyang nakita. Nag-message ako sa kanya pero parang wala lang siyang pakialam. Sa tingin nyo ba, wala siyang interes sa akin? Sige na, maglaro lang kayo riyan. Hi, bakit ka na parito? Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Pakiramdam ko lang dapat kumpleto ang lahat, kaya... Ganoon ba? Sige. Pero ang bigla ang pagpunta mo rito sa baba ng opisina ko. Hindi ba parang medyo nakakaabala? Tara, sakay muna tayo sa kotse at kumain sa labas. Bakit? May problema? Anong iniisip mo? Wala akong iniisip. Natulala lang ako ng kaunti. Dadalhin kita sa isang restaurant. Hindi ko alam kung magugustuhan mo roon. Madalas ako roon. Sige. Tara. Aminin ko, medyo nagmamadali ako. Pero gusto pa kitang makilala ng mas malalim. Sa totoo lang, natutuwa ako sa sinabi mo. Pero sigurado akong marami ka nang nabigyan ng bulaklak na magagandang babae, no? Hindi pero nakita kita noong nakaraan na kasama ang kuya ko. Bata pa lang kami, kilala ko na ang kuya mo. Napakalapit namin sa isa't isa. Kalaunan, lumipat ako ng bahay. Ngayong nakabalik na ako, nagkausap kami ulit kaya nag-catch up lang. Ganoon ba? May pag-asa ba ako? Ganoon ba? May pag-asa ba ako? Kain na tayo, masarap ang pagkain dito. Tikman mo na. Meron naman. Pero, Depende yan sa diskarte mo. Sige. Hello. Lynching. Natatakot ako. Sandali. May nanggugulo sa akin. Sandali lang. Huwag kang matakot, sasanduan kita agad. Sige.
Bakit ka mag-isang lumabas? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, natakot lang talaga ako. Nasa East City ang mga magulang ko. Ako lang mag-isa rito sa South City. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tara, ihahatid na kita pa uwi. Tuloy ka, pasensya na kung medyo magulo ang bahay. Anong size ng sapatos mo, at anong brand ng makeup ang gamit mo? Mag-isa lang kasi akong nakatira kaya wala ritong gamit pambabae. Pasok ka muna at maupo, huwag kang mahihiya. Sige, pasensya na, hindi ba ako nakakaabala sa ganitong oras ng gabi? Siyempre hindi. Sobrang saya ko nga na pumunta ka rito. Sige na. Ganito iyon. Medyo kinakabahan ako. O kaya, huwag na lang kaya. Dumating ka ba sa tamang oras ngayon? Heto. Paano naman ako maglalakas loob na mahuli? Takot na takot akong mawala ka. Huwag ka nang mabulaklak magsalita. Tara na. Tara. Señorita. Mukhang nagiging malapit na ang dalawang yan. Mabuti na ring nagiging malapit sila. Hindi ko ito inaasahan. Pero isa itong magandang hakbang sa laro. Ginoong Lin, tapos na ba ang pag-aayos ng mga ari-arian ko? Oo. Tapos na po. Heto ang listahan ng inyong mga ari-arian. Nakausap na rin po ang abogado. Nakagawa na po siya ng draft para sa kasunduan sa diborsyo. Mabuti. Hanggat maaari, ayaw kong maraming makaalam nito. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Opo, naiintindihan ko. Hello, Ruhan. Nasa bahay ka ba nitong mga nakaraang araw? Oo. Bakit? Kuya Feng Feng. Kasi, hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Gusto kitang ayain uminom sa labas. Pwede mo ba akong samahan? Sige ba? Nasaan ka? Pupuntahan kita agad. Sige, isend ko sa iyo ang location ko ngayon. Nandito lang ako sa sentro ng lungsod. Kuya Kifeng, pasensya na at nahuli ako. Ang tagal na kitang inaaya, pero hindi ka lumalabas. Kuya Kifeng, naging sobrang busy lang ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Alam mo namang hindi ko sinasadyang hindi ka makita. At saka, hindi rin ako makaalis agad. Huwag ka nang magalit sa akin, ha? Ruhan, nagpakapagod ka. Salamat. Sige na. Halika, uminom tayo. Ruhan, nagpakapagod ka talaga. Sige na. Halika, uminom tayo. Kuya Kifeng, anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Ubusin muna natin itong isang baso. Ipapasundo kita sa driver.
Ruhan, napakaganda mo talaga at nakakaakit. Kuya Kifeng. Ruhan, sadyang nakakaakit ka. Kuya Kifeng, nakakainis ka naman. Bakit, nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Kuya Kifeng, ang galing mo talaga. Kasalanan ito lahat ng Zhang na iyon. Hindi man lang siya mabuntis. Hay, bakit mo pa siya binabanggit? Paano ka naman niya matatalo? Anong ginagawa ninyo? Ate Nana, wala kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang kami tungkol sa trabaho. Ano ba talaga ang ginagawa ninyong dalawa? Ako, Ate Nana, nagkakamali ka ng akala. Tinutulungan ko lang si Kuya Kifeng na gaman ang loob niya. Yeruhan, ikaw na malanding babae ka, tumahimik ka. Wala kang pakialam sa ginagawa namin. Wala kang karapatang makialam sa amin. Ano ba talagang balak mo? Lin Kifeng, ano ba talagang gusto mong mangyari? Hindi pa tayo formal na hiwalay. Nakikipaglandian ka na at nakikipag-date pa. At ngayon, saka man na kayo nag-uusap tungkol sa trabaho. Ganon ba? Anong alam mo? Pareho ba ang antas ng trabaho natin? Anong pag-uusapan natin? Ano, magsisilbi rin ba ako ng pagkain gaya mo? Ngayon, lumabas din ang tunay mong kulay. No, gaya ka rin ng nanay mo. Minamaliit mo ako. Dati, paplastik ka pang nagsasabing tunay na pag-ibig ito. Ngayon, nasaan na yon? Naiirita ako kapag nakikita kita. Gabi na, ayaw ko nang makipag-away sa'yo. Maabala pa ang tulog ni mama. Ikaw na hayop ka. Akala mo ba makakalis ka lang ng ganoon? Sino ang tinatawag mong hayop? Ikaw ang tinutukoy ko. Ako ay isang kagalang-galang na tagapagmana. Bakit ako magpapapi sa isang hamak na empleyadong katulad mo? Wala kang kahihiyan. Nagawa mo akong saktan. Talagang sasaktan kita. Hindi ka pa ba tapos sa pagwawala mo? Ayaw talaga sa'yo ni mama. Sawang-sawa na akong mahigpit sa gitna ninyo. Sawang-sawa na ako sa sitwasyong ito. Ang kasal natin ay sa papel na lang. Anong paki mo? Anong kinalaman mo dito? Array. Zhang na, humingi ka ng tawad kay Ruhan. Hihingi ng tawad. Nababaliw na ba kayong dalawang makasalanan? Huwag kang magbintang ng walang basehan. May mali ba sa sinabi ko? Lin Kifeng, hindi ko talaga akalain na ang batang lalaking nagligtas sa akin noon ay magiging ganito pala kasama ngayon. Nababaliw ka na, hindi naman kita iniligtas kailanman. Anong sabi mo? Talagang nababaliw ka na. Bata pa lang ako, may driver na akong sumusundo at naghahatid sa akin. Kailanman ay wala akong iniligtas na bata. Kung ganoon, bakit hawhaw ang tawag nila sa iyo? Huwag mong babanggitin ang pangalang yan. Hindi ako si Lin Qiao. Bata pa lang, itinuturing na akong anak sa labas. Ang asong bastardo na yan ay hindi karapat-dapat na ikumpara sa akin. Alice. Lin Kifeng. Ano ba itong kalokohang ginawa mo? Nako, mahal, kumalma ka muna. Gabi na. Hayaan mong magpaliwanag ng maayos ang anak natin. Ma. Nagkaroon lang ako ng kaunting problema sa trabaho. Gusto ko lang magtanong kay Ruhan para maliwanagan. Nagkataon namang sa kumpanya ng real estate nagtatrabaho si Ruhan. Isang malaking pagkakamali lang ang nangyari ngayon. Ganoon po iyon, tito, tita, isang disente at dalagang katulad ko, hindi magagawa ang ganoong bagay. Pero si ate Nana, bigla na lang niya akong sinugod at sinampal. Anong sabi mo? Aba, ikaw talaga, Nana, talagang ipinahiya mo ang pamilya natin. Nagawa mo pang magsalita ng ganyan kay Miss Ye. At nagawa mo pa siyang saktan. Hindi na ako nagtataka sa inyong mga Lin. Mapang-api at mahilig baluktutin ang katotohanan. Wala kayong pinalalampas na kasamaan, talagang wala kayong konsensya. Ate Nana, magsalita ka ng may ebidensya. Wala kaming ginagawang masama ngayon. Ginagawa mo lang kaming masama ni Kuya Feng Feng. Papa Lin, bilang nag-iisang anak ng pamilya Ye, paano na lang ako haharap sa mga tao kapag kumalat ang balitang ito? Kayong mag-asawa talaga. Araw-araw na lang kayong nag-aaway ng walang humpay. Wala nang katahimikan dito sa bahay dahil sa inyo. Pa, akala ko po. Akala ko kayo ang pinakamakatwiran sa pamilyang ito. Bakit ngayon? Bakit pati ang ganyang kababaw na kasinungalingan ay pinaniniwalaan ninyo? Nakita naming lahat, nanggugulo ka lang talaga. Ako pa ang nanggugulo.
Ayoko na magsalita. Nagkamali ako ng pagkilala sa inyo. Sadyang malas lang talaga ang tadhana ko. Hi. Ay mangyayari sa akin. Lin Qifeng. Hinding-hindi ka may kukumpara kay Lin Qihao. Anong sabi mo? Sige. Ikinukumpara mo ang Lin Qihao na yun sa akin. Anong karapatan mong ikumpara siya sa akin? Pa, alam niyo ba? Nagpakasal siya sa akin dahil akala niya ako si Lin Qihao. Iniligtas siya ni Lin Qihao noong bata pa sila. Siguro. Silang dalawa. May nangyari na sa kanila noon pa. Ikaw. Kilala mo pala si Qihao. Nagkita lang kami ng isang beses. Pagkatapos yun, hindi na kami muling nagkita. Nagpapaawa ka lang siguro rito. Paano may kukumpara sa akin ang bastardong si Lin Qihao? Qifeng. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang kapatid mo. Bakit? Hindi ba tama ang sinasabi ng Qifeng natin? Qifeng. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang kapatid mo. Bakit? Hindi ba tama ang sinasabi ng Qifeng natin? Yuping. Tumahimik ka na lang. Bakit ako tatahimik? Dahil sa akin kaya narating mo ang kinalalagyan mo ngayon. Tama na. Tapusin na natin ang usaping ito rito. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang problemang pasan. Ayaw ko nang makialam sa mga gulo ng pamilya nyo. Pero simula pagkabata, hindi ako kailanman sinaktan ng mga magulang ko. Sobrang unfair nito para sa akin. Ruhan. Patawad, kasalanan ko ang lahat. Zong na. Dapat kang humingi ng tawad sa amin ngayon din. Buisit. Ako, hihingi ng tawad. Sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng pananakit na ginawa niyo sa akin ngayon, tiyak na babayaran ko iyan ng 10 o 10 beses pa. Hindi ba't gusto mo ng diborsyo? Bukas na bukas din, asikasuhin na natin ang mga papeles ng diborsyo. Huwag mong isiping habol ko ang barya mo. Wala akong paki sa pera mo. Lin Qifeng. Ang isang nakakasuklam na lalaking tulad mo, dapat noon pa kita iniwan. Ikaw. Lin Qifeng, congratulations sa iyo. Sa wakas, natupad din ang mga pangarap mo. Ang makapag-asawa ng isang mayamang tagapagmana. Wang Hao. Alam mo ba? Para lang akong pinakamalaking katatawanan sa buong mundo. Madali kong tinanggap ang panliligaw ng isang lalaki. Dahil akala ko siya ang batang lalaking nagligtas sa akin noon. Hanggang sa araw na ito. Ngayon ko lang nalaman na ibang tao pala ang lalaking iyon. 2 taon. Ang buhay ko. Ang pagsasama namin. Lahat ay isang malaking pagkakamali. Huwag kayong mag-alala miss, makakaasa kayo. Pangako, tutulungan ko kayong mahanap ang taong yun. Napakaraming tao sa mundo na ang pangalan ay Lin Qihao. Paano natin siya mahahanap? Kumusta naman si Ruhan? Ang isang babaeng kasing galing at kasing ganda mo, ay talagang bihira na lang. Pagkatapos nilang ayusin ang mga papeles at makabalik ngayon, maaari na kayong magsama ng payapa. Tita, huwag niyo muna sabihin iyan. Paano kung ayaw ni Kuya Qifeng? Nako naman. Sino ba naman ang tatanggi sa isang dalagang tulad mo? Zong na, anong ginagawa mo rito? Ang bahay na ito ay hindi mo natahanan. Hindi ko kailanman tatawaging tahanan ang lungga na ito ng mga ahas at daga. Ma, huwag na kayong magsalita. Hindi ba't magdidiborsyo na rin naman kami? Dapat pala ay nakinig na ako sa inyo noon pa. Kung ganoon tita, Kuya Qifeng, may lalakarin lang ako, mauuna na ako, hindi ko na kayo iistorbohin. Nako, Ihatid mo si Ruhan. huwag na, magtataksi na lang ako pauwi. Hindi pa sapat ang kahapon. Puntahan mo na lang ako sa ibang araw.
Ruhan, naging abala ka ba sa trabaho nitong mga nakaraang araw? Parang hindi mo na masyadong sinasagot ang mga mensahe ko. Ayaw ko naman kayong maabala. Pero dahil espesyal ang araw na ito, dumiretso na ako rito para hanapin ka. Bakit? May kakaiba ba sa araw na ito? Ayos lang kung hindi mo matandaan. Halika, may ipapakita ko sa'yo. May inihanda akong regalo para sa'yo. Huwag ka munang didilat. Bakit parang ang misteryoso mo naman? Anong meron? Huwag na huwag kang didilat. LOM. Nagustuhan mo ba? Inihanda mo ba ang lahat ng ito? BLACEH. PHESINFC. Malin. Yuping. Hoy, lumabas ka na riyan. May napakalaking balita. Ano yun? Anong malaking balita? Tingnan mo, ang Ye Group sa sentro ng South City. Magtatayo ng isang marangyang mall, at may mga office building pa. Sa tingin ko, ang Ye Group ay hindi bat. Pamilya ni Naruhan yun. Oo nga. Kung magtagumpay talaga sila. Hindi ba't ang pamilya nating mga Lin ay yayaman din ng husto? Nako, napakagandang balita nito. Pero hindi pa ito alam ni Kifeng. Kailangang ipaalam agad sa kanya. Sabihin sa kanya na makuha ang loob ni Miss Ye. Hello, ma, ano po yun? Ah, yun ba? May magandang balita ako sa'yo. Ang Ye Group. Magtatayo ng malaking mall at office building sa South City. Kailangan mong magmadali. Makuha mo dapat si Yeruhan. Ang kinabukasan ng pamilya natin ay nakasalalay sa'yo. Ma, alam ko na po, huwag kayong mag-alala. Siguradong makukuha ko si Yeruhan. Sige po, ibababa ko na ito. Hoy, anong ginagawa nyo? Pakipakita ang inyong pass. Hinahanap ko ang general manager nyo para may pag-usapan. Kailangan ng appointment sa general manager. Napakalapit ng relasyon ko sa kanya. Kailangan pa rin ng appointment sa general manager. Hindi. Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino pa, kailangan ng appointment. Oh, heto na si Xiao Guo. Teka, bakit sila nakakapasok pero ako hindi? Nagkataon lang na may pass sila. Ikaw ba meron? Iba ako sa kanila. Ako ang magiging manugang dito. Alam mo ba yun? Alam mo ba kung ano ang pangalan ko? Sabihin mo sa kanya ang pangalan ko. Ako si Lin Kifeng. Oh, Lin Kifeng pala, ha? Oh, sige, maghintay ka muna rito. Hoy, reception. May nagngangalang Lin Kifeng dito. Hinahanap ang general manager. Miss, nandito si Lin Kifeng. Akala niya siguro sa pamilya ni Naruhan ng Ye Group, no? Sabihin mo sa security na palayasin siya. Hello po. Sabi ng aming miss, lumayas ka na raw. Imposible. Ito ang Ye Group, di ba? Ang mapapangasawa ko ay nasa loob pa. Alis na, alis. Kapag naging asawa mo na ang aming miss, saka ka na makakapasok. Oh, Mr. Lee, ingat po sa hagdan. Oh, Xiao. Hindi tama ito. Bakit kaya? Nakasama ko na sa kama ang Yeruhan na yun. Hindi ba niya sasabihin sa tatay niya? Hello, ma. Wala talaga. Oo nga, nagtataka rin ako. Sabi mo nga, binigyan pa niya ako ng kotse. Napakalinaw na ng pinapakita niyang motibo sa'yo. Hindi ba niya talaga sasabihin sa tatay niya? Hay, dahil kaya ito sa kakadiborsyo ko lang. Huwag magmadali. Ma, hintayin mong maging tapos na ang usapan pagdating ng panahon. Anong nangyari, Ruhan? Nanaginip ako na may gustong manakit sa akin. Ayos lang yan, nandito ako. Ayos lang yan, nandito ako. GSOEUS.
Anong nangyari sa'yo, Lin Jing? Ayos lang, Ruhan, pumasok ka na sa trabaho. Sasanduan kita pagkatapos ng trabaho mo. Sige. Lin Jing. Lin Jing. Hindi ba sabi mo sasanduan mo ako? Bakit natutulog ka pa rin sa bahay? Isang oras na akong naghihintay sa iyo. Pasensya na, sobrang magugulang talaga, kaya natutulog ako pagkahiya. Anong kakainin natin mamayang gabi? Na-block ang card ko, baka pansamantala lang muna ito. Sige na nga, gamitin mo muna ang card ko. Nahanap mo na ba si Lin Qihao? Wala pa po, pero marami na po akong nakuhang impormasyon. Nalaman ko na iniwan siya ng tatay niya noong bata pa siya. Pagkatapos noon, nag-asawa muli ang nanay niya. Kalaunan, dinala siya sa ampunan. At pagkatapos noon, may nag-ampun na sa kanya. Pero hindi ko mahanap ang impormasyon tungkol sa nag-ampun sa kanya. Naputol na ang mga bakas. Ipagpatuloy ang paghahanap, kailangang mahanap natin siya. At may isa pa pong bagay. Napansin ko na bumabagsak ng husto ang presyo ng mga ari-arian ng pamilya Lin. Mukhang hindi masyadong mahigpit ang kontrol nila sa mga presyo. Ano pong tingin nyo? Gusto nyo bang bawiin ang negosyo ng pamilya nyo? Ang magkapatid na Lin na iyon, palagi na lang silang nakikipag-ugnayan sa babae iyon. Wala na silang panahon para asikasuhin ang negosyo. Sige, alamin mo pa ang mga detalye. Maghanap tayo ng pagkakataon para makuha ito ng minsanin. Pasok. Sir Lin, ang presyo ng ating mga ari-arian, bumabagsak na ng husto. Sa tingin niyo po ba dapat na tayong gumawa ng paraan para pigilan ito? Bumabagsak. Bumagsak na ang lahat at ngayon nyo lang sinasabi sa akin. Ano bang pinagagawa ninyo nitong mga nakaraang araw? Mag-isip kayo ng paraan. Opo. Beijing. 122,446,846,284 na Beijing. Sir Lin, pagkatapos ng mahabang panahon, naalala nyo rin ako. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba't ikaw lang ang laging nasa puso ko? Pasensya na, naging sobrang busy lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo, ngayong may oras na ako, tinawagan agad kita para makipagkita. Kuyang Feng, saan ba tayo pupunta mamaya? Dadalhin kita sa bahay ng mga Lin. Ano sa tingin mo? Huwag na muna, Kuyang Feng, medyo gutom na ako ngayon. Bakit hindi na lang tayo kumain ng masarap? Samahan mo ako, please. Sige, syempre, sasamahan kita. Sige, hanggang dito na lang muna, bye-bye. Hay nako, Lin Jing. Sa wakas, naisipan mo ring bumalik. Huwag mo na ring sisihin ang tatay mo. Huwag na nating pag-usapan yan. Kailan nyo ba i-unfreeze ang card ko? Bumalik ka sa Lin Group. Mag-aral ka muna ng pamamahala at makipagtulungan ka sa kuya mo. Sabi ko nang wala akong interes sa pamamahala. Sapat na si kuya para doon. Bakit ba kailangang idamay nyo pa ako? Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong klaseng ugali yan? Kung wala ang pamilyang ito, ano bang mapapala mo? Buong araw ka na lang walang ginagawa at nagpapakasasa. Sinabi ko naman sa inyo noon na gusto kong mag-aral ng pag-arte. Pero kayo ang panayang hadlang sa akin. Kayo ang some-ire sa kinabukasan ko. Hindi ko talaga maintindihan. Hinahayaan mong pagmukhain kang unggoy sa harap ng ibang tao. Anong maganda doon? Ang maging isang hamak na artista. Hindi ko talaga lubos maisip na magmukhang unggoy sa paningin ng iba, ang maging isang hamonadong artista. Ano bang mapapala mo riyan? Sulit ba yan para suwayin mo ako ng ganito? Hindi na ako makikipagtalo kung ibabalik ko ang access sa card mo. Narito ang mga kondisyon ko. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka. Kung ayaw mo, ay lumayas ka na lang. Sabi mo yan. Sandali lang, anak, ay nako,
Anak, teka, anak. Ay nako, ang tanga-tanga mong anak ka. Huwag ka munang magalit sa tatay mo. Pumayag ka muna sa kanya. Naririnig mo ba ako? Sige na, babalik na ako sa kumpanya. Pero hindi ako titira rito sa bahay. Kailangan ko ng sariling espasyo. Sige, magpakabait ka. Mag-report ka sa kuya mo bukas. HMM. 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 Oh, Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? magmaneho ka muna. Busy ako sa trabaho. Oh, bakit, Linjing? Tinatanong ko lang kung uuwi ka para kumain. Pagod ako ngayon, malapit lang ako sa bahay. Hindi muna ako uuwi ngayon. Uuwi ka ba bukas? Siyempre naman, uuwi talaga ako bukas. Sige, hihintayin kita. Hihintayin kung bumalik ka. Sige, bye-bye. Bye-bye. Alam mong gusto ni Papa na mag-aral ka ng management, di ba? Sa wakas, napunta ka rin dito pagkatapos ng mahabang panahon. Sabihin mo nga, bakit bigla kang napapayag ngayon? Huwag kang ang sarkastiko, kuya, dahil lang naman ito sa pagkaka-freeze ng card ko. Wala akong ibang magagawa. Teka, parang mali. Hindi naman ito ang unang beses na na-freeze ang card mo. Noong mga nakaraang beses na ginawa yan sa'yo. Hindi ka naman agad sumuko ng ganito. Dati kasi, kahit mag-isa lang ako at mahirap, kaya ko. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Sa wakas, nagkaroon ka na rin ng seryosong girlfriend. Gusto ko talaga siya. Pero mahirap talaga kapag walang pera. Hindi naman pwedeng siya na lang ang laging bumubuhay sa akin. Sige. Sabihin mo, saan departamento mo gustong pumunta? Igagawa kita ng posisyon bilang manager. Tandaan mo, mas mabuting hindi sa importanteng departamento. Dahil sa ugali mong yan, naningiskugan at hindi seryoso sa trabaho. Baka bumagsak agad ang kumpanya. Siyempre naman, alam ko yan. Huwag kang mag-alala. Magpapanggap lang naman ako sa kumpanya. Basta makita lang ako ni Papa, sapat na yun. Sige. Maging manager ka na lang sa administration, wala naman masyadong ginagawa roon. Sige, salamat, kuya. Teka lang. Huwag mong kalilimutan, ipakilala mo sa akin ang girlfriend mo. May balita na ba tungkol sa kinaroroonan ni Lin Kihaw? HMM. May mga nakukuha na kaming mga pahiwatig. May mga pahiwatig na. Kasi pinili ko ang lalaking ito, magandang ako sa nakakasabi bukas, kung may nakakakilala sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Hihintayin ko ang balita mo. Sige, ayos. Sige. Din Hao. Ako po si Wang Hao. Wang Hao. May kailangan ka ba? Wala naman po, gusto ko lang po sanang magtanong. Tungkol po sa tunay kong pagkatao. Matagal-tagal na rin simula noong huli kang tumawag. Kumusta ka na ba? May iniimbestigahan po akong tao ngayon. At napansin ko na parang magkamukha kaming dalawa. Oh, gusto mo bang makuha ang sarili mong impormasyon? Opo. Sige, aayusin ko at ipapadala ko sa iyo. Sige po, maraming salamat. Salamat po, Din Hao. DIOR, Christian DIOR, DIOR. Christian DIOR. DIOR, Pakistan DIOR, DIOR. Magandang araw po, may appointment po ba sila? Kapag walang appointment, bawal na bang magbenta ng bag? Hindi naman po. Tuloy po kayo. Hindi po namin matatanggap ang tatlong ito. Anong ibig mong sabihin hindi nyo matatanggap? Pasensya na, pero mukhang hindi maganda ang kalidad ng mga bag na ito. Ibig mo bang sabihin ay peke ang mga dinala ko? Opo, ganoon na nga. Lin Ching. Kunin mo na ang mga bag na ito. Ako na ang bahala sa iba. Teka, ang pera. Ay transfer mo na lang. Ruhan, nandyan ka na pala. Lin Ching. Ganito ba ang sinasabi mong pagiging tapat sa akin? Ruhan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ko sinasadyang bilhan ka ng pekeng bag. Alam mo namang na-freeze ang card ko noong nakaraan.
Ngayong ayos na, babawi ako sa iyo ng buo. Huwag ka kasing magpanggap na mayaman kung wala ka namang pera. Wala ka nang ginagawa sa buhay. Hindi ka pa naghahanap ng trabaho. Alam mo ba kung gaano nakalaking pera ang naubos mo sa akin? Sobra akong nadidismaya sa iyo. Ay, heto na siya. Tito, tita, nagkita po tayong muli. Ay nako, heto po ang munting regalo ko para sa inyo. Simpleng regalo lang po ito para kay Papa Lin. Nag-abala ka pa, dapat hindi ka na nagdala ng regalo. Masyado formal, wala po yun, natural lang po ito. Maupo ka, Ruhan. Sige na, maupo ka. Huwag na tayong mahiya sa isa't isa. Tutal, magiging magkapamilya na rin naman tayo. Tito, tita, kaya po ako naparito ngayon, ay para pag-usapan ang kasal namin ni Kifeng. Nasa ibang bansa po ang mga magulang ko kaya baka hindi sila makadalaw. Pero yung Bentley noong nakaraan, ituring nyo na lang po na regalo ko sa inyo. Isipin nyo, napakaswerte natin kay Ruhan. Napakaganda na, napakabait pa na manugang. Isang malaking karangalan ito para sa pamilya Lin. Ha ha ha. Naghanda rin kami ng dote para sa kasal nyo ni Kifeng. Gusto sana naming pag-usapan ito sa mga magulang mo. 1 villa at 10 milyong piso. Sapat na ba iyon? Ah. Ha ha ha. Hindi naman po kami habol sa pera. Kahit ano po ay ayos lang. Kayo na po ang bahala. Pa, ma, kapag napagkasunduan na natin ito ngayon, bukas na bukas din ay isasama ko na si Ruhan para magparehistro ng kasal. Mabuti. Mabuti. Sige. Heto, kumain muna kayo ng prutas. Sige po. Salamat po, tita. Aba, ngayong araw nakuha nyo na ang marriage certificate nyo. Sobrang saya ni tita. Pumili tayo ng magandang petsa sa susunod. Dapat maging marangya at magarbo ang kasalan. Hi, Hi. Zong na, anong ginagawa mo rito? Akin ang buong kalyeng ito, kaya syempre nandito ako. Kayo, anong ginagawa nyo rito? Hindi ba si Ate Zong na ito? Ngayon, kasama ko si Kuya Kifeng para magsukat ng wedding dress. Ah, sa wakas magpapakasal na rin ang babaeng ito at ang lalaking manloloko. Congratulations sa inyo. Zong na, isang mayamang tagapagmana si Miss Ye. Wala kang karapatang man-iron ng puri ng ibang tao. Kuya Kifeng, tingnan mo siya. Lagi na lang niya akong G na ganito. Tama na. Huwag na tayong mag-iskandalo nito. Gawin na lang natin ang dapat nating gawin. Tara na. Oh, nga pala, Ate Zong na, huwag mong kalimutang pumunta sa kasal namin ni Kuya Kifeng, ha? Dahil inimbitahan mo ako, sisiguraduhin kong darating ako. Ruhan, ngayong nakapag-wedding photoshoot na kayo, panatag na ang loob ni tita. Sa susunod, magtakda na tayo ng petsa para sa kasal. Sige po, kakausapin ko muna si mama tungkol dyan. Sige, kapag may petsa na, balitaan mo agad si tita. Opo, tita. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa riyan. Mauna na ako. Ruhan, nabalitaan kong nagtayo ang pamilya Ye ng isang high-end mall. Pagdating ng panahon, pwede ba akong makahingi ng balato roon? Anong high-end mall? Nabili na ang buong Ye Group namin. Ano bang iniisip mo? Hayaan na, umuulan na ako para na. Siyempre naman, hintayin niyo lang ako. Kapag naging manugang niyo na ako, sa inyo na rin ang lahat ng sa akin. Nakahanap talaga ako ng isang tunay na kayamanan. Asawa ko, Tara na sa bahay. Anong high-end mall? Nabili na ang buong Ye Group namin. Ano bang iniisip mo? Hayaan na, umuulan na ako para na. Siyempre naman, hintayin niyo lang ako. Kapag naging manugang niyo na ako, sa inyo na rin ang lahat ng sa akin. Nakahanap talaga ako ng isang tunay na kayamanan. Asawa ko, Tara na sa bahay. Miss. HMM. HMM. HMM, ang presidential suite sa Imperial Hotel na gusto nyo. Nerserve ko na po para sa inyo. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Sige, wala na. Kumusta na ang investigasyon mo tungkol kay Lin Kihaw? Miss, baka hindi kayo maniwala sa susunod kong sasabihin. Pero, ako ang Lin Kihaw na hinahanap nyo. Ano? Sinuwi ko ang sarili kong mga dokumento. Opo. Iniwan ako ng nanay ko nung nag-asawa siyang muli 20 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, inampun ako ng pamilya Wang at pinalitan ang pangalan ko bilang Wang Hao. Ang tunay kong pangalan ay Lin Kihaw. Sinuwi ko ang sarili kong mga dokumento. Opo. Iniwan ako ng nanay ko nung nag-asawa siyang muli 20 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, inampun ako ng pamilya Wang at pinalitan ang pangalan ko bilang Wang Hao. Ang tunay kong pangalan ay Lin Kihaw. Kaya pala ang taong pilit kong hinahanap sa kung saan-saan. Ay nasa tabi ko lang pala. Opo, miss. Opo, huwag mo na akong tawaging miss. Tawagin mo na lang akong nana.
Opo. UMS. UMS Seniorita. Pinahirapan ka ng mga taon na ito. Sa mga panahong ito, nagkamali ako ng pagkilala sa mga tao. Pero ngayon, alam ko nang nasa tabi lang kita. UMS. UMS, ayos na ito. UMS. Lagi lang akong narito. Walang problema sa impormasyon, di ba? Hoy, Zhang na. Anong ginagawa mo rito? Lumipat ka ba ng hotel na pagtatrabahuhan? Anong pakialam mo kung nasaan ako? Miss Zhang, handa na po ang presidential suite niyo para sa isang buwan. Ano? Presidential suite para sa isang buwan. Zhang na. Ninakawan mo ba kami? Ano, presidential suite para sa isang buwan? Zhang na. Ninakawan mo ba kami? Lin Qifeng, magising ka nga sa katotohanan. Hiwalay na tayo. Wala akong kinuha kahit anong ari-arian sa inyo. Saan naman ako magnanakaw? Sa kasayaman ng pamilya Lin. Ang magstay sa presidential suite ng isang buwan, parang isang malaking biro lang yan, di ba? Zhang na, sino na bang kinakapitan mo? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas pa ng loob mong siraan ng pamilya Lin. Mahal ko. Aba, sino naman ito? May pakialam ka ba? Mukhang bagong boyfriend ni Ate Zhang na. Boyfriend mo pala. Zhang na. Kami ni Ruhan. Dito kami magpapakasal. Darating ka ba ng mag-isa? O kasama mo itong pretty boy na ito? Ay, oo nga pala. Pwede ka ring magsama ng iba. Kalayaan mo naman yan. Lin Qifeng, talagang puro basura lang ang lumalabas sa bibig mo. No, security, may nanggugulo rito. Pakiayos naman ito. Magandang araw, Miss Zhang. Sino po ang nanggugulo sa inyo? Itong dalawang ito. Magsialis kayo. Nagpa-reserve din kami ng kwarto. Si Miss Zhang ay isang Supreme VIP. Supreme VIP, nagkakamali ka yata. Si Miss Zhang ang tanging Supreme VIP sa buong lungsod na ito. Paano nangyari yun? Aba, ang isang hamak na waitress biglang naging seniorita. Lin Qifeng, matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi ako ang iniisip mo ngayon. Waitress man ako, o Supreme VIP. Walang dapat pagdudahan doon, hindi ba't napakasalan mo na ang mayamang babaeng gusto mo? Ganito talaga ang buhay namin. Ikaw lang itong naguguluhan ng walang dahilan. Security, kailangan mo yata silang paliwanagan kung ano ang pinagkaiba ko sa kanila. Si Miss Zhang ay isang Supreme VIP. Ang buhay ko ay nasa antas na hindi nyo man lang kayang isipin. Sa pagsubok na ito, nalaman ko na agad kung saan sila magpapakasal. Siguradong tapos na sila sa akin. Alam kong hindi si Xiaolan ang nanay mo. Noon, ginamit ng pamilya Lin ang lahat para lumago ang negosyo. Iniwan nila ang asawa at anak noong malapit na itong manganak. Hindi ko alam ang mga ito. Mas marami akong alam sa kabataan mo kaysa sa iyo. Alam mo bang sa loob ng maraming taon, para sa iyo, hinalugog ko ang lahat ng dokumento. Noong iniimbestigahan ko ang ospital kung saan ka ipinanganak, nalaman ko ang tungkol sa bagay na ito. Sobra na talaga ang ginagawa nila. Pero kahit sabihin pa natin sa kanila, aamin ba sila? Ang tatay niya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kailangan niyang umamin, gusto man niya o hindi. Kahit wala akong inaasahang makuha mula sa pamilya Lin. Maraming salamat talaga sa inyo, madam. Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Ang bahaging nararapat para sa iyo, gagawan ko ng paraan para makuha mo yan. Ayos Wang Hao, kapag nakasuot ka na ng Amerikana, mukha ka na agad na tagapagmana. Maganda lang talaga ang pagkakatahi ng damit. Ay, Ruhan, napakaganda mo talaga ngayong araw. Simula ngayon, iisang pamilya na tayo. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Qifeng, haha. Miss Ye, Mrs. Lin, congratulations po. Napakaganda niyo po ngayon. Salamat. Kung may kailangan pa po kayo, sabihin niyo lang po agad sa akin. Sige, salamat sa pag-aasikaso. Mauna na ako. Han,
Pasensya na, nahuli ako. Ice, bakit ngayon ka lang? Miss na kita. Pasensya na, pero wow, ang ganda mo talaga ngayon. Totoo. Totoo talaga. Mamaya, dapat sa akin mo ibato ang bouquet ha. Sige, walang problema. Napakaganda ng bride. Oh, bihis na bihis tayo ngayon ah. Ngayon lang kita nakitang ganyan kaganda. Saan mo nirentahan yang suot mo? Nandito ako ngayon para magbigay ng pagbati. Wala akong panahon sa mga par-inag mo at hindi kita papatulan. Sana ay magsama kayo ng maligaya habang buhay. Sana ay magkaanak na kayo agad. Napakagalante mo naman, Ate Zong na. Salamat na lang para sa anak na dinadala ko sa sinapupunan ko. Ay, mahal kong manugang, maupo ka muna. Kuya, ayos ah. Kasal na ngayon, magkaanak na sana kayo agad. Salamat, Tool. Puntahan mo na doon ang hipag mo. Sige, lakad na. Ayos ah, kuya, kasal mo na ngayon. Sana magkaanak na kayo agad. Salamat. Tool, halika, ipapakilala kita sa hipag mo, Tara. Lin, kapatid, masayang araw natin ito. Bakit parang namatayan ka dyan? Maging masaya ka naman. Hindi ah, masaya ako dahil kasal na si kuya. Iyan ang mabuting kapatid ko. Hindi ko akalaing ganyan kakasabik sa kasal ko. Doon tayo sa loob, maupo ka. Dahil nandito na ang lahat. May inihanda akong sorpresa para sa inyo. Pasok kayo. Oh. Ipapakilala ba ni Zhang na ang boyfriend niya sa atin? Ipakikilala ko sa inyo, siya si Lin Qihao. Siguradong kayo ang mas nakakaalam nito, Lin Lao. Alam ko. Siya ang anak sa labas ng pamilya Lin, Lin Lao. Sinasabi nilang anak sa labas ako. Totoo ba ito? Oo. May hindi ba dapat sabihin? Lin Lao, Sabihin niyo sa lahat. totoo ba ang lahat ng ito? Mag-usap muna kayo, aalis muna ako, mag-aayos lang ako ng makeup. Sige, pumunta ka na. Mag-usap muna kayo, aalis muna ako, mag-aayos lang ako ng makeup. Sige, pumunta ka na. Qihao, patawad sa inyong mag-ina. Handa akong ibigay ang 30% ng shares ng Lin Group sa pangalan mo. Lin Lao, sobra ka na akong mamigay. Nababaliw ka na ba, Lin Jili? Talaga bang ibibigay mo ang share sa isang anak sa labas? Tai, espesyal na araw ko ito ngayon. Hindi mo naman pwedeng gawin ito sa harap namin. Naibigay ang share sa anak mo sa labas. Mukhang hindi yata sang-ayon ng mag-ina mo. Ang galing mo rin, Lin Jili. Noon, ang pamilya Yu ang tumulong sa iyo, kaya mo narating ang tagumpay mo ngayon. Ngayong lumitaw ang anak mo sa labas, ibibigay mo na lang ang kumpanya ng ganoon kadali. Ibibigay ko ito sa kahit kanino ko gusto. Sige, kung ganyan ang gusto mo. Magtutuos tayo. Diyos ko po. Tai, tingnan mo ang ginawa mo kay nanay, galit na galit siya. Tai, tingnan mo ang ginawa mo kay nanay, galit na galit siya. Dapat mong malaman, sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang lahat ng hirap, lahat ng problema ng pamilya Yu. Ako ang nag-asikaso. Ang utang na loob na yon, nabayaran ko na. Sa madaling salita, talagang ibibigay mo sa kanya. Oo. Anak ko rin si Lin Qihao. Huwag na, hindi ko kailanman ninais ang shares mo. Gusto ko lang itanong sa'yo. Ganoon ba kaiyahiya ang pinagmulan namin ni nanay para hindi mo kami maipakilala? Kailangan ba kaming itago habang buhay? Handa kang magbigay ng 30% pero hindi mo kayang magsalita. Ganyan ka ba talaga kalupit sa amin? Ako pa ang malupit. Noong iniwan mo kami noon, naisip mo ba ang lahat ng ito? Ang nanay mo ay isang hamak na kabit lang. Anong sabi mo? Linawin mo muna ang lahat. Tingnan mong mabuti. Kung sino talaga ang kabit. Peke yan. Niloloko niyo lang ako. Nay. Yeruhan, hindi ko akalaing ganyan kang klaseng tao. Namamangka ka sa dalawang ilog. Gagawin mo ang lahat para lang makapasok sa pamilya Lin. Gagawin ang lahat.
Ano bang maibibigay mo sa akin? Pakakasalan ko ba ang isang lalaking walang silbi? Pero mahal kita. Paano si Lin Qifeng? Alam mo ba kung mahal ka talaga niya? Noong gabing yon. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Gusto kong magpaliwanag. Binili ko ang lahat ng mga bagay na gusto mo. Pati ang paborito mong bulaklak. Pero ikaw, Umalis ka ng walang paabi. At hindi man lang lumingon. Nang makita kitang muli. nandito ka na sa kasal ng kuya ko. At ikaw ang bride. Lin Ching. Deserve mo ang mas mabuting tao. Patawad, Yuping. Noon, pinakasalan kita dahil sa isang layunin. Pero ngayon, may asawa na ang nanay ni Qiao. Wala nang saysay na pag-usapan pa ito. Nagkamali nga ako. Kung pag-uusapan ng pagkukulang, nagkulang ako sa inyong dalawa. Pero sa akin at sa anak ko, ikaw ang may pinakamalaking pagkukulang. Pero ngayong araw, kailangang ibigay ang shares kay Qiao. Huwag mong asahan. Hoy, asawa ko. Saan ka pupunta? Sa tingin ko, tapos na ang seremonya ng kasal natin. Sige, hindi na ako makikialam sa mga usapin ng pamilya nyo. Gusto ko na lang bumalik at magpahinga. Sige. Sige, kung ganoon, ihahatid na kita. Tingin ko hindi matatapos ang pagtatalong ito ngayong araw. Magpahinga muna ang lahat. Tingin ko hindi matatapos ang pagtatalong ito ngayong araw. Magpahinga muna ang lahat. Qiao, saan ka na nakatira ngayon? Kumusta ang trabaho mo? Maayos ba ang buhay mo? Maayos ang buhay ko. Pinalaki ako ng pamilya Wang, ang pangalan ko ay Wang Hao. Assistant ako ni Zhang Na. Aba, may assistant pa pala si Zhang Na. Huwag nyo na kaming maliitin ng ganyan. Wala na akong gustong sabihin pa. Wang Hao, tara na. Sandali lang. Oh, Wang Hao. Bakit hindi mo subukang pag-isipan ang bumalik sa pamilya Lin? Kasalanan ni Papa kung bakit kayo nagdusa. Huwag mo nang pangarapin, hindi ako papayag. Anak ko rin si Wang Hao. Tungkulin kong bumawi sa kanya. HMP, napakawalang utang na loob mo. Dahil lang dumating si Wang Hao, kinalimutan mo na si Qifeng. Kung gusto niyang pumasok sa pamilyang ito, dapat kanselahin ang karapatan niya sa mana. Nagwawala ka na naman ng walang dahilan. Huwag na kayong mag-away. Isa lang ang layunin ko. Hanapin mo ang nanay ko. Humingi ka ng tawad sa kanya. Maraming taon na ang lumipas. Hindi pa ito tapos para sa akin. Kung hindi mo kaya, ayos lang. Hindi rin ako babalik sa pamilya Lin. Lalong hindi ako kukuha ng kahit anong ari-arian. Gusto ko lang na makonsensya ka habang buhay. Simulan na natin ang ating malaking plano, Wang Hao. Handa na ako. Nag-imbestiga na ako ng kaunti. May ilang shareholders ang pamilya Lin. Dahil bumaba ang presyo ng mga real estate, plano nilang ibenta ang kanilang mga shares. Aabot ito sa 20% sa kabuuan. Hindi. Tungkol naman kay Yeruhan, ang kanyang tunay na pagkatao. Kasama pa ang mga litratong hawak natin. Sapat na yun para matulala ang pamilya Lin. Aba, bakit nandito ka na naman? Bakit ako nandito uli? Ako ang asawa ni Yeruhan, ang asawa ng tagapagmana ng Ye Group. Papasukin mo ako agad. Hindi ba't nagkita na tayo? Nagpalit lang ng pagkatao at bumalik na naman. Papasukin mo na ako. Kundi, malalagay sa panganib ang pagkatao mo, alam mo ba? Papasukin mo na ako. Kundi, mawawalan ka ng trabaho, alam mo ba? Ah, Manager Wang. Wang Hao, bakit ka nandito? Empleyado ako rito. Saan pa ba ako pupunta? Hindi ba't assistant ka ni Zhang Na? Anong ginagawa mo rito? Ipaliwanag mo ito ng maayos sa akin. Ang gusaling ito ay pag-aari ng pamilya Zhang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko ba nalinaw? Kung nasaan ka man nakatayo ngayon, ay sa pamilya Zhang. Si Zhang Na ang general manager ng gusaling ito. Naintindihan mo na ba? Anong klaseng biro yan? Si Zhang Na, general manager. Kung siya ang general manager, edi ako na ang pinakamayamang tao sa mundo. Tabi nga.
Wang Hao, di ba? Sino ka ba? Binayaran kami para tapusin ang problema. May gustong hindi ka naabutin pa ng bukas. Pasensya na. Hoy, anong ginagawa nyo? Huwag kayong lalapit. Ibaba nyo yan kung ayaw nyo ng gulo. Magkano ba ang ibinayad nila sa inyo? Magbabayad ako ng 10 beses na mas malaki. Oo, 10 beses. Pinapayuhan ko kayong mag-isip-isip ng mabuti. Kunin nyo na lang ang pera ko. Dahil kung hindi, kaming mga Zong, ay sisiguraduhin hindi na kayo sisikatan pa ng araw bukas. Mga taga-Zong. Alis na, Leyes. Ayos ka lang ba? Wang Hao, sa mga ganyang tao, pera lang ang katapat. Ma, anong balita kay Wang Hao? Hay nako, ang dalawang walang kwentang to. Talagang hindi maaasahan. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Anong gagawin natin? Sino yan? Sino ba yan? Napakaaga pa para maambulabog. Gising, matandang hakluban. Gusto mo ba kaming mapahamak na magkapatid? Ano, naitamba nyo na ba si Wang Hao? Naitamba. Alam niyo ba kung gaano kalakas ang kapit ng Wang Hao na yan? Gusto niyo ba kaming mamatay? Oo, kinalaban niyo si Wang Hao. Ibig sabihin, kinalaban niyo rin ang malaking tao sa likod niya. Malapit nang maubos ang pamilya niyo, tandaan niyo yan. Kalokohan. Makinig kayo sa akin. Hindi lang namin hinayaan si Wang Hao. Ngayon, hihingi rin kami sa inyo ng bayad para sa perwisyo. Tama, magbayad kayo. Hindi lang namin hinayaan si Wang Hao. Ngayon, hihingi rin kami sa inyo ng bayad para sa perwisyo. Tama, magbayad kayo. Pera. Hoy, balak nyo pa yatang tumakas sa utang? Kumuha na lang tayo ng gamit pambayad. Itong antigo na to. Mukhang mamahalin, Maglabas kayo ng pera. Kung hindi, babasagin ko to. Hoy, ibaba mo yan, dali. Hay nako, pag-usapan natin to ng maayos. Magbabayad ba kayo o hindi? Tigil. Anong balak ninyong gawin? Sino ba kayo at saan kayo galing? Oh, heto na pala ang matanda. Tumahimik ka. Tamang-tama ang dating mo. May utang sa amin ang asawa at anak mo at ayaw nilang magbayad. Ngayon, sabihin mo sa amin, anong gagawin natin dito? Anong ginawa nila? Oh, hindi nyo pa pala alam. Ang napakabait mong asawa at anak ay nagbayad para ipapatay ang isa mo pang anak. Anong ginawa nyo sa anak ko? Anong ginawa nyo sa anak ko? Anong ginawa? Sila ang tanungin nyo. Magsalita kayo. Tama na ang daldal. Magkano ba? 20,000. Hindi, 2,000,000. 2,000,000 agad, bakit? Kayong dalawang hampas lupa. Dapat nga magpasalamat pa kayo na babayaran kayo, Hoy, ayusin mo ang pananalita mo. Hoy, hoy, hoy. Bakit mo pa ako iniligtas? Pera lang naman yan, di ba? Ibigay niyo ang account number niyo. Ililipat ko ang pera sa inyo ngayong araw. Sige. Sige, matanda, pagbibigyan ka namin sa pagkakataong ito. Lumayas. Ka. Hello. Ano? Salin Group, nagpalit na ang major shareholder. Ha, ako. Nagpalit na ng pamunuan ang kumpanya natin. Paano nangyari yun? Ang tatay ko naman ang... Anong gagawin natin? Nako, sabi nila kanina. May isang tao doon na may hawak na 20%, habang 18% lang ang sa tatay mo. Ang gusto nila ay palayasin ang lahat ng pamilya Lin sa kumpanya. Anong gagawin natin? Nako, malas talaga ang pamilya Lin. Tama, sigurado si Wang Hao yun. Inagaw na nga ang mana nyo ni Lin Qing. Pati ang dati mong asawa inagaw pa. Isa itong malaking katatawanan. Tama. Siguradong siya yun. Nasa iyo na ang lahat simula bata ka pa. Ano bang meron si Wang Hao? Tama lang naman ang binigay kong kabayaran. May mali ba roon? Anong kasalanan namin? Muntik na tayong mawala ng lahat kanina. Hindi ba namin pwedeng protektahan ang sa amin? Huwag na kayong mag-away. Ang pinaka-importante ngayon ay napunta na sa iba ang pamilya Lin.
Wang Hao. Sabihin mo sa akin. Si Zhang na ba talaga ang general manager ng Ye Group? Opo. Mahirap na ito. Nagkasala ang pamilya Lin sa kanya. Mali kayo. Ako ay namamahala lang sa kumpanya para sa general manager ng Ye Group. Wala akong balak na saktan kayo. Sumusunod lang ako sa utos, Lin Lao. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa inyo noon pa, hindi lang ako isang hamak na hotel server na nakikita nyo. Ang lahat ng paghihirap ko, balang araw, pagbabayarin ko kayong lahat. Kaya hayaan nyo ang buong pamilya Lin, na sumama sa hukay. Lin Lao. Lin Lao. Lin Lao. Lao Lin. Gising ka na sa wakas. Naku, dahan-dahan lang. Alalayan mo ako. Naku, Tay. Kifeng. Tay, pasensya na po talaga. Sinusubukan naming magkaanak kaya medyo nahuli ako ng dating. Kailangan nyo pong mag-ingat sa kalusugan nyo. Ayos ka na ba? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ayos lang, ayos lang. Ako. Nasa ospital ba ako? Dati ko na itong sakit, maliit na bagay lang. Dapat mong alagaan ang sarili mo. Kayo po dapat, Tay, mag-ingat po kayo sa kalusugan nyo. Halika, Tay. Gising na ba si Lin Lao? Bakit hindi ka pumasok? Huwag na lang. Hindi naman ako kawalan doon. Paano mo malalaman kung hindi ka titingin sa loob? Zhang na. Wang Hao, ikaw nasalot ka. Bakit nandito ka pa sa ospital? Lumayas ka rito ngayon din. Lin Kifeng, tumigil ka. Hindi ba dahil sa iyo? Kaya nagkasakit ang matanda. Tama na. Kasalanan ko, mahina na talaga ang katawan ko. Walang kinalaman si Kihao rito. Pa, bakit ang paborito nyo pa rin ay siya? Wala naman siyang pakialam sa inyo. Lin Lao. Pasensya na po, naging pagkakamali namin ngayong araw. Mabuti na ba ang pakiramdam nyo? Mabuti-buti na. Kihaw, halika rito, maupo ka. Pa. Ikaw. Ano bang pinakain niya sa inyo at nagkaganyan kayo? Yuping. Isama mo si Lin Kifeng. At si Yeruhan, lumabas muna kayo. Bakit? Ano bang hindi pwedeng sabihin sa harap naming lahat? Gusto nyo pa rin bang ibigay sa kanya ang mga shares? Lahat kayo, lumabas muna. Kihao. Zhang na. Pinaiwan ko kayo rito. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Dahil sa sakit kong ito. Marami akong napagtanto. Lalong-lalo na, nagkasala ako sa nanay mo. Naging makasarili akong tao. Dahil sa akin, kayong mag-ina, ay dumanas ng napakaraming hirap. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako, anak. Nana. Hindi ko naturuan ng maayos ang sarili kong anak. Nagkasala ang pamilya Lin sa'yo. Lin Lao. Hayaan na natin ang nakaraan. Magpagaling muna kayo ngayon. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Tama po, Lin Lao. Hindi nyo naman kasalanan ng alitan namin ni Lin Kifeng. Ayos naman ang buhay ko ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Kihao. Palala na ng palala ang sakit ko. Mayroon sana akong isang kahilingan. Pwede mo ba akong tawaging, Papa? Palala na ng palala ang sakit ko. Mayroon sana akong isang kahilingan. Pwede mo ba akong tawaging,
Papa. Patawad. Linlaw. May mga bagay na hindi pwedeng ipilit. Hindi pwedeng habang buhay ay maging sakim kayo. Sa totoo lang, pumayag akong pakasalan si Lin Qifeng noon, dahil akala ko siya ang batang lalaki na nagligtas sa akin, Lin Qihaw. Pero hindi ko inaasahan na dahil sa tadhana, naging assistant ko si Qihaw. At hindi ko man lang agad napansin. Kaya naman, dapat nating pahalagahan ang taong nasa harap natin, di ba? Kayo noon. Hindi nyo pinahalagahan ang meron kayo. Ayokong maging katulad nyo. Pupunta lang akong banyo. Maaari mo ba siyang kausapin ulit? Handa akong ibigay sa kanya ang 50% ng aking shares. Nakikiusap ako na patawarin niya ako. Linlaw. Sa tingin ko, hindi rin niya iyan tatanggapin. Ayaw na naming makialam sa mga usaping pamilya nyo. Sa tingin mo ba ibibigay talaga ni Papa ang share sa anak sa labas na yan? Paano na tayo niyan? Pagkapanganak ng anak ko, nga na lang ba kami? Kung alam ko lang na ganito, sana hindi na lang ako nabuntis. Ay, Ruhan. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa iyo, hindi ko hahayaang magtagumpay ang lalaking iyon na si Wang Hao. Siguraduhin mong maghanda ng mabuti para sa pagbubuntis. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ang weird ni Papa nitong mga nakaraang araw? Nagpapakahirap ako sa trabaho sa kumpanya araw-araw. Pero ang anak sa labas na yun, wala namang ginagawa. Ngayon, gusto niyang agawin ang mga bagay na para sa akin. Anak, huwag kang magmadali. Mamaya, kakausapin ko ulit ang papa mo. Isama mo muna si Ruhan. Kumain kayo ng masarap. Sige na. Huwag na po, Ma. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Uy, mahal, ihahatid na kita. Hello. Ikaw, sige. Sa South City. Sa office building. Alam ko na. Sige. Ibababa ko na ang tawag. Halika. Qifeng. Oh, may sasabihin ako sa iyo. Kakuha ko lang ng balita. Ang panganay na anak ng pamilya Zhang mula sa sentro ng South City ay nananatili sa Haojing Hotel. Kung may oras ka, gamitin mo ang dahilan ng negosyo para puntahan siya. Ma, uubra ba talaga ito? Syempre naman. Ang anak ko ay isang business elite. Sa hitsura at pangangatawan mong iyan, dapat sikat ka na noon pa. Sige, Ma. Hintayin mo ang magandang balita mula sa akin. Siguradong mapapaamo ko ang anak ng pamilya Zhang ngayon. Maghihintay si Mama. Ha ha ha. Guwapo, hinahanap mo ba ako? Sino ka? Hindi ba't hinahanap mo ang panganay na anak ng pamilya Zhang? Nasa malayo ang tingin, pero nasa harap mo lang pala. Ako si Lin Qifeng, ang panganay na anak ng Lin Group. Ikinagagalak kitang makilala. Matagal ko nang nababalitaan na ang panganay na anak ng kapitbahay ay may kakaibang karisma. Ngayong nakita na kita, talaga namang katanji-tangi ka. Miss Zhang, ikaw ang may kakaibang karisma. Isang kagandahang walang katulad. Nauuhaw ka ba? Gusto mo bang pumasok at uminom muna? Parang, hindi yata tama ito. Anong hindi tama doon? Halika, maupo ka rito. Anong balak mong gawin? Siyempre, ang mga bagay na gustong gawin ng mga lalaking tulad nyo. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko, gustong gusto ko. Dahil napakahusay ko. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng pabuya? Miss Zhang, ngayong magkasama na tayo. Maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Sabihin mo.
Ganito kasi yun. Ang pamilya Lin namin at ang acting CEO ng Ye Group na si Zong Na, ay may ilang personal na alitan. Ang Zong Na yun, masyadong makitid ang isip, kaya naman, hindi matuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng pamilya Lin para sa office building. Ano, nagawa niyang isakripisyo ang pakikipagtulungan sa Ye Group dahil lang sa personal na galit, pinalampas niya ang pagkakataong makatrabaho ang pamilya Ye. Talagang kalabisan na ito. Tama ka, Miss Zong. Kaya pakiusap, ayusin mo na agad ang Zong Na yun. Mas mabuting palayasin siya sa Ye Group. Huwag kang mag-alala, basta totoo ang lahat ng sinabi mo. Sisiguraduhin kong lalayas siya sa pamilya Ye. At pagkatapos, ibibigay natin ang proyekto ng gusali sa pamilya Lin. Hay nako, nakatagpo talaga ako ng isang kayamanan. Hindi ba't nakita mo na kung gaano ako kagaling? Oh, ituloy na natin. Sige ba? Hay nako, nakatagpo talaga ako ng isang kayamanan. Hindi ba't nakita mo na kung gaano ako kagaling? Oh, ituloy na natin. Sige ba? Hinahanap mo ako, maupo ka. Magsalita ka na. Zhang Chinu. 24 na taong gulang, isang hamak na extra lang sa pag-arte. Gustong-gusto mong makakapit sa mayayaman. Gusto mong makapag-asawa ng milyonaryo, di ba? Sino ka ba? Bakit mo ako iniimbestigahan? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ang mahalaga, narito ako para bigyan ka ng pagkakataong makaangat sa buhay. Anong pagkakataon? Tulungan mo akong umarte sa isang palabas. Bibigyan kita ng 500,000 kapag nagtagumpay tayo. Akala mo ba sa akin ay tanga? Sigurado akong kilala mo ang bagay na ito. Ito ang Supreme VIP card ng Haojing Hotel. Tao ka ba ng pamilya Zong? Tama ka. Napakadali lang ng ipapagawa ko sa iyo. Bukas sa Haojing Hotel. May isang lalaking nagngangalang Lin Qifeng. Hinahanap niya ang panganay na anak ng pamilya Zong. At ikaw, kailangan mo lang magpanggap na anak ng mga Zong at akitin siya. Pagkatapos ay sundin mo lang ang mga utos ko. Kung magiging maganda ba ang kinabukasan mo, ay nakadepende na sa desisyon mo. Lin Qifeng. Ang tagapagmana ng pamilya Lin. Mukhang hindi rin masama ang kapit na ito. Kumagit na sila sa pain. Mas naging matagumpay ang plano kaysa sa inaasahan. Oo nga, hindi ko akalaing magiging ganito kadali. Kaya lang, si Lin Qing ay isang inosenteng nadamay lang. Mabuti na lang at masaya na sila ni Xu Yangxi ngayon. Hindi siya naapektuhan ng kamandag ni Yeruhan. Ano na ang susunod nating hakbang? Hindi ba dapat na nating ibunyag ang lahat? Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang tayo. Hindi pa ito ang tamang oras para ilabas ang lahat ng alas. Hoy, Lin Qifeng. Nakuha ko na ang proyektong gusali na gusto mo. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Huwag mo na akong guguluhin pa kailanman. Ang proyekto ng gusali, nakuha ko na yan. Hindi ko na kailangan ng pakitang tao mo. Ano, nakuha mo na. Paano mo nakuha? Siyempre, ang panganay na anak ng mga Zong mismo ang nangako sa akin. Hay naku, wala na akong oras makipag-usap sa iyo. Kakain pa kami ni Miss Zong sa isang mamahaling restaurant. Ay, hello po. Tuloy po kayo, maupo po kayo. Ma, Ruhan, ipapakilala ko sa inyo. Siya ang tanyag na panganay na anak ng pamilya Zong dito sa South City. Nako, matagal ko na pong naririnig ang pangalan ninyo. Napakaganda at napaka-elegante nyo po pala, Miss Zong. Masyado nyo naman akong pinupuri, Ginang Lin. Sa totoo lang, medyo abala ako nitong mga nakaraang araw. Kung hindi lang dahil sa imbitasyon ni Sir Qifeng, hindi ko talaga pag-aaksayahan ng panahon ang pumunta rito. Miss Zong, ikinagagalak ko kayong makilala. Kaya namin kayo inimbita ngayong araw, ay para pag-usapan ng tungkol sa proyekto ng gusali. Ay, bakit wala po yata rito si Mr. Lin? Ganito kasi yon. May sakit ang matanda namin.
Kaya lahat ng mga lakad at trabaho sa kumpanya ay ang anak ko na ang namamahala. Haha, napakagaling niya talaga. Hahaha. Syempre naman. Ang kahusayan ni Young Master Kifeng. Nasaksihan ko na rin iyan. Tungkol naman sa proyekto natin ngayong araw. Huwag kang magmadali, relax lang. Madali lang pag-usapan ang tungkol sa proyekto. Gusto niyo bang umorder muna tayo ng pagkain? Sige, Miss Zhang, kahit anong gusto mo, umorder ka lang. Waiter. Waiter. Oh, nandito pala kayong lahat. Sino ang dalawang ito? Bakit kayo pumasok nang hindi man lang kumakatok? Nandito lang ako para panoorin ang pag-arte mo. Ikaw na impostor ka. Titingnan ko kung gaano ka kagaling umarte. Sino ka para questionin ang pagkatao ko? Sino pa nga ba? Ang ex-wife mong parang multo na hindi matahimik. Kifeng, mukhang marami kang asawa . Zhang na, bakit ba kahit saan ay nandoon ka? May seryoso kaming pinag-uusapan ngayon. Ayaw kitang murahin. Lumayas ka rito. Seryosong bagay. Hindi ba't ang habol nyo lang naman ay ang proyekto sa office building? Akala nyo ba talaga ang manlolokong ito ay matutulungan kayong makuha ang proyekto? Anong ebidensya mo? Ako ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Kung ganoon, nasaan ang Supreme VIP card mo? Nagmamadali ako kanina kaya naiwan ko. Ito ba ang hinahanap mo? Teka, hindi ba ikaw yun? Sige na, dahil nabuko na rin naman ang lahat, hindi na rin ako magpapanggap. Totoo, hindi ako ang anak ng pamilya Zhang. Pero Lin Kifeng, katotohanan namang may nangyari sa atin, di ba? Totoo, hindi ako ang anak ng pamilya Zhang. Pero Lin Kifeng, katotohanan namang may nangyari sa atin, di ba? Dapat kang managot sa ginawa mo. Pera, gawin mo akong young mistress ng pamilya Lin. Buntis ako, at imposibleng mabuntis ka niya dahil... Hoy, Yeruhan. Huwag ka nang magmatigas. Imposibleng mabuntis ka niya dahil hindi siya pwedeng magkaanak. Siya ang may problema. Walang hiya ka, puro ka kasinungalingan. Walang problema ang anak ko. Dati, pinagdudahan ko rin ang sarili ko hanggang sa... Nakita ko ang medical report na ito. Ang anak mo ang nagmakaawa sa akin na itago ang sikreto niya. Wala siyang karapatang tawaging lalaki. Kaya naman pala, wala siyang silbi noong gabing yun. Sa loob ng 2 taon, alam niyo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa pamilya Lin? Pero paano niyo ako tinrato? Ngayong araw, ipaparanas ko sa inyo ang lahat ng hirap na ibinigay niyo sa akin. At bilang huli, sasabihin ko sa inyo ang isang sikretong alam na ng lahat. Ako ang makapangyarihang tao na matagal nyo nang gustong malapitan. Ang tunay na panganay na anak ng pamilya Zhang.